mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, nagagalak po ba kayo na nandito po kayo sa tahanan ng ating Panginoon? Praise the Lord! Hallelujah! So, mga kapatid, akin po ay nagagalak, mga kapatid, na tayo po muli magkakasama. Hallelujah! Para tayo ay pagpapilihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! So, hallelujah! So, sa mga hindi mo nakakilala sa akin, mga kapatid, praise the Lord, ako si Sister Charlie, mga kapatid, hallelujah. And kinagagala ko po na makilala po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah. So, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, mga kapatid, na ako po binigyan niya ng privilege, mga kapatid, na tumayo sa likod ng pulpito. Hindi po ako karapat-dapat, mga kapatid, hallelujah, but I am so blessed, mga kapatid, na ako po ay ginagamit natin Panginoon, and I hope everyone, lahat po sa atin, ay mag-desire po tayo na patuloy po tayo magpagamit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And nagpapasalamat din po ako sa ating Divine Pastor, na si Pastor Amor Pasco, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah sa kanyang sa pagbibigay niya sa akin ng opportunity, mga kapatid, hallelujah, na makapagturo sa aking home church, mga kapatid, praise the Lord. So, ito po ang aking first time dito sa Graceville na tumayo bilang Sunday school teacher. But, praise the Lord, doon po sa UAE, ginagamit din po tayo, but praise the Lord, iba po ang pakiramdam na nandito ka sa iyong home church, mga kapatid. Praise the Lord, I'm so blessed and I am so grateful sa ating Panginoon, praise God. Tinataas ko lamang ang ating Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko po tinataas ang ating sarili, mga kapatid. Hallelujah. Kung tinataas ko lamang ang nag-iisang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating Panginoon, mga kapatid. At nandito po ako, mga kapatid. Hallelujah. Hindi dahil sa ating Panginoon. Nakatayo po tayo dito sa likod ng pulpit na ginagamit hindi po sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, praise the Lord. Kung ano man po, mga kapatid, nawa, mga kapatid, hallelujah, ang maririnig po natin mga salita ng Panginoon ay hindi po manggagaling sa ating mga kapatid. Ito po yung galing sa ating Panginoon. Kung ano man po, mga kapatid, ang mapupunan ninyo, mga kapatid, ito ay para sa Panginoon, mga kapatid. Sa ikalalago ng bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. So, praise God, hallelujah. So, tayo po ito ngayon, mga kapatid, praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Praise God, hallelujah. Sa Philippians 3:12, praise the Lord. Kung ano po, nalilibinin po sa screen natin yung Tagalog, mga kapatid. Praise God, sa Philippians 3:12-16, mga kapatid. Ang sabi po dito sa 12, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat, o kaya'y naging ganap ako, mga kapatid. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing na abot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Sa 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa 15, tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip ninyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Sa 16 last verse, mga kapatid, ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanan na natutunan natin. Praise God, sa 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 9, 24-27, mga kapatid. Hallelujah, sabi po dito, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alamin niyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Sabihin nga po natin, mga kapatid, dinidisiplina. Praise the Lord. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay
ay magtatagal magpakilanman. Sa 26, kaya nga, may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. 27, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupin ko ang kasamang pagnanasa ito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ng magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Sa last verse, natin mga kapatid? Sa 2 Timothy, chapter 4, 6-8, praise the Lord. Ang buhay ko ay inaalay ko na dahil dumating na ang panahong pagpanaw ko. Kuskusan ako na ipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat takuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. 8. At ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabig sa pagbabalik niya. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah ang ating pong topic sa umagang ito, mga kapatid. Living a disciplined life. Praise the Lord. Praise the Lord. Natawagan ko po ang ating muling pastor, mga kapatid, para sa opening po ng sa ating blessing ng ating Sunday School service. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, ay narito kami ulit na may taglay na kalakasan at kalusugan. Tayo sa pisikal na pangangatawan, Panginoon, pero kailangan din namin, Panginoon, ng espiritual na kalakasan. Kaya narito kami, Panginoon, na makikinig sa iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na mayroon kaming kuha na kalakasan at katatagan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Kapagpalain mo ang iyong anak, Panginoon, na magkaroon siya ng karunungan at kaalaman. Hindi ko alam, Panginoon, dahil mga darating na araw o panahon, Panginoon, ay kalooban mo, Panginoon, na patuloy na magamit sa iyong gawain. Kaya pagbigyan mo siya ng makalangit na karunungan at kaalaman. Thank you, Lord. Ito ang samot namin para dalangin sa iyong pagdakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Isa kami dalas na wala sa at bago po maupo, praise the Lord, kabayan po natin ang ating mga kapatid. At sabihin po natin, ikinagagala ko makita ko na rin. Praise the Lord. Hallelujah. Makakapunat po tayo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God is good, mga kapatid. And all the time. Praise God. Ang ating pong topic sa araw na ito ay living a disciplined life. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating focus thought po for today, dito po ay, we are running a spiritual disciplined life to win the ultimate prize of Jesus Christ. Praise the Lord, mga kapatid. Sa tingin po ninyo bilang isang mananampalataya, ano po ang ultimate prize natin sa Panginoon? Ano po ba yung goal natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Praise the Lord. Kaligtasan, tama po. Buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Tama po, mga kapatid. Sino pa po, mga kapatid? Praise the Lord. So, mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya, mga kapatid, ang goal po natin is going to heaven. At ang ating salvation ay manatiling sa ating mga kapatid hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, hallelujah, gaya po ng ating, praise the Lord, ang ating mga text, mga kapatid, hindi po, bilang isang mananampalataya, hindi po ibig sabihin na tayo po, mga kapatid, ay nakasisiguro, mga kapatid, kung hindi tayo magpapatuloy. Praise the Lord. Opo, tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus. We are baptized in Jesus' name. Hallelujah. We are coming to church every Sunday. But ang sabi po mga kapatid, bilang isang mananampalataya, we have to live daily. Hallelujah. Na pinapasan natin ang cross, mga kapatid, ng ating Panginoon to follow Him, mga kapatid. To deny ourselves, mga kapatid. Hallelujah. Na hindi na tayo mamumuhay, mga kapatid. Hallelujah, na naayon sa makamundong ito, mga kapatid. Kung nakikita, hindi tayo po, mga kapatid, sa Facebook, sa social media, mga kapatid, sa mga sa TV, mga kapatid, kung ano nang nangyayari sa ating Panginoon. We are living in the last days, mga kapatid. So we need to live our life in a discipline, mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah. We have to live our life na may disiplina, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga mga kapatid, we are, as believers, mga kapatid, we are running, mga kapatid, this life like a marathon. Alam niyo po ba ang marathon, mga kapatid? Hallelujah. Ang marathon, yes po mga kapatid. Ang marathon po, praise God, hallelujah. Marami pong sumasali diyan, mga kapatid. Pero iisa lang, mga kapatid, ang nananalo. Pero sabi po sa ating text, mga kapatid, mga kapatid, tayo yung magpatuloy sa ating Panginoon. Sa pananampalataya natin, mga kapatid, hindi tayo nagpapagaling na dito, hindi tayo nagpapataasan, hindi tayo nagunahan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dito po tayo, hallelujah, mga kapatid, para magtulungan ng bawat isa, mga kapatid. Para tayo'y manalo, mga kapatid, at maligtasan ang goal, mga kapatid. Nakakalating tayo, hallelujah. Hallelujah, sa kahit ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, kung may nakikita kayo, mga kapatid, hallelujah, na nangihinan ng mga kapatid, mga kapatiran natin, mga kapatid, huwag natin silang musgahan. Huwag natin silang mas lalong i-down, mga kapatid. We are here, mga kapatid, hallelujah. We need everyone, mga kapatid. We don't need Panginoon na i-care mentality, Panginoon. Dahil kapag ganun ang gagawin natin, mga kapatid, itatangi tayo ng Panginoon. We don't have to be selfish sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. We really don't need to be selfish. Hallelujah. Kailangan tulungan mo kapatid mo. Hallelujah. Sino man ang ano man yan, mga kapatid. Ano man ang pinagdaanan niya noon. Ano man ang nakalipas niyan, mga kapatid. We really need to, hallelujah, to love each other. Dahil kuna tayong minahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi nga diba, sa marathon, hindi nadaga pa, mga kapatid. Pero dahil meron silang goal na mauna at matapos nila yung finish line, napapabayaan nila kung sino man yung nadadapa. But no, in serving the Lord, mga kapatid, pag may nakita kang kapatid na nadapa, mga kapatid, you have to help him. You have to run your race with your jacket, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung nakita mo sa kinabayaan mo, dumiretso ka. No, mga kapatid, kailangan mong tulungan ng bawat. Kailangan natin tulungan ng isa't isa. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan magkaroon ng tayo pusok na tulad ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi nga mga kapatid, sa pagtakbo, mga kapatid, it's like a marathon. Hallelujah. Hindi po tayo, mga kapatid, mananalo. Hindi natin marireach yung goal natin kung wala tayong disiplina. For example, ang isang athlete, mga kapatid, hindi naman yan agad-agad na nanalo, mga kapatid. May training yan. Disiplina sa pagkain, disiplina sa sarili, exercise. Mga kapatid, may maraming pinagdadaanan yan bago niya ma-reach ang goal. Bago siya manalo, bago siya maging successful, mga kapatid. Like us, as a Christian, mga kapatid, sabi ko nga, mga kapatid, hindi lang, sabi nga sa salita ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag, Jesus, Jesus, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, mga kapatid. Kailangan, mga kapatid, tatanggapin natin ang ating Panginoon. Una-una, we have to repent. We have to be baptized in Jesus' name, mga kapatid. We need to be baptized in water in Jesus' name. We have to be baptized in the Holy Spirit. Yes, mga kapatid, matatanggap natin yan. But we have to change, mga kapatid, ourselves. Our attitude, our personality, the way we lived before. Mga kapatid, kailangan natin, mga kapatid, talikuran ang mga mundong mga ginagawa natin. Hallelujah. It is not mga kapatid na magalit. Kasi nasanay tayo doon, nasanay tayo sa mga nakagawin natin before. But kapag tayo ay patuloy na nagdilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, we have to consider to adjust and to change ourselves, mga kapatid, although mahirap. Mga kapatid, sabi nga sa salita ng ating Panginoon sa Romans 3:10, mga kapatid, sa Romans 3:23, wala ni isa sa atin, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, ang malinis, mga kapatid, wala ni isa sa atin, mga kapatid, na hindi nagkakasala. Every day we sin, mga kapatid, nakikita, hindi nakikita yan ang ating mga kapatid, but ang Panginoon, nakikita yan, mga kapatid. So wala tayong nagkasala sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na ating Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah, ang sinasabi ng ating Panginoon, we have to discipline ourselves. Even, mga kapatid, tayo ay nakihirapan, mga kapatid. Kasi, to be honest, mga kapatid, hindi talaga madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo yan, mga kapatid. Ang daming temptation niya sa labas, ang dami natin nakikita, ang dami natin naririnig, may mga pinagdadaanan tayo. But mga kapatid, sabi ko nga, mga kapatid, we really have to focus unto the Lord. When we are serving the Lord, kung ikaw, mga kapatid, may goal ka, mga kapatid. Kung may goal nga tayo sa buhay natin as personal, mga kapatid, sa mga career natin, sa pag-aaral natin, mga kapatid, may goal tayo na magkaroon tayo ng honor, makapagtapos tayo. What more bilang isang mananampalataya ng Panginoon, mga kapatid, we have to have a goal, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord.
lang mga kapatid na tayo po ay, hindi ko naman po sinasabi, wala naman po ako sinasabi na hindi masama na ako po, but we have to desire more. Bilang mananampalataya, we have to grow, we have to be matured enough, mga kapatid, na alam niyo po yung mag-desire tayo na magamit tayo ng Panginoon, na mag-desire tayo na makatulong tayo sa Panginoon. Kung pagpapagamit mo sa Panginoon, hindi lang sapat tayo sa pulpito, mga kapatid. There's so many ways to serve the Lord, mga kapatid. Sa pagbibigay sa church, sa pagtulong, mga kapatid, sa pagkakakit sa labas, sa pagtulong, mga kapatid, hindi lang, mga kapatid, itong pulpito na to ang way to serve the Lord. There's so many ways, mga kapatid, na sa paglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, hindi tayo kailangan makita ng mga ibang tao na nagsiserve tayo sa Panginoon. Hindi dapat laging nakikita na tayo yung ina-acknowledge na si ganito, mga kapatid, ay laging ginagamit ng Panginoon. No. Nakikita ka man ng tao, hindi, ang Diyos nakakakita sa iyo kung ano naman ang puso mo, mga kapatid. Hallelujah. Kumayan, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Patuloy tayo, mga kapatid, hallelujah. So, praise the Lord. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, sabi nga, di ba, ang paglilingkod sa Panginoon hindi madali. But, mga kapatid, hallelujah, magsabi nga, madapa ka man, tumayo ka. Hallelujah, mapagod ka man, sige, magpahinga ka. Pero, huwag mo kakalimutan tumayo at magpatuloy sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Don't give up, mga kapatid. Keep on trying, mga kapatid, sa ating paglilingkod ng pagsaling Panginoon. Kasi, ano man nakikita ng Panginoon yung desire mo eh. Nagkakasala tayo, mga kapatid. Hallelujah. We are saved by grace. But yung grace ng Panginoon, huwag natin gagamitin, mga kapatid, na parang patuloy tayo magkakasala, mga kapatid. Kasi our Lord is faithful and just, mga kapatid. Every sin that we are doing, mga kapatid, sa buhay natin, nakikita man niya ng tower hindi, we going to face, mga kapatid, a consequence. Mga kapatid, hallelujah, in doing such things, mga kapatid, na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, hallelujah, sabi nga, mga kapatid, yung people cannot be successful without setting goals. Kagaya nga po ng tanong nito, mga kapatid, bilang manlalaro sa pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, we have to set our goals. Kasi doon natin makikita kung saan tayo natahak, mga kapatid. Hindi lang, mga kapatid, na everyday na system. But alam po, mas maganda po yun. Wala po tayong problema na lagi tayo nag-church, mga kapatid. But, kailangan talaga natin mag-set ng goals, mga kapatid. Kasi doon tayo na-motivate eh. Doon tayo mag-motivate na everyday pupunta ako ng church. Every Sunday mag-church ako, gadayo ako sa mga gawain, sa mga Bible study, mga kapatid, sa practice, mga kapatid. Tutulong ako sa church, mga kapatid. Tutulungan ko ang pastor, ang church, mga kapatid, para lumago ito. Maghahayo ako, mga kapatid. Ganun po, mga kapatid, hallelujah. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, hallelujah. Magwawalis ako, mga kapatid, ganito. Akayin ko yung mga nasa labas, mga ganyan. Mga kapatid, hallelujah. Ganun po, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, ang nais ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hindi natin nakita rin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po dito, mga kapatid, the greatest calling in the world is the call to serve the Lord. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, we don't need to settle for less, mga kapatid. So, hallelujah. Mga kapatid, pag sinasabi, mga kapatid, di ba sa mga kabataan, mga kapatid, nagubuo sila na magkaroon sila ng magandang trabaho after nila mag-work, na mag-aral, mga kapatid, ini-aim nila, mga kapatid, na magkaroon sila ng magandang position, mga kapatid. But sabi, mga kapatid, the greatest calling, mga kapatid, ng buhay na ito, ng mundong ito, is to serve the Lord. Hallelujah. Makapatuloy tayo mag-save sa ating Panginoon kasi, mga kapatid, wala, mga kapatid, hindi natin kakayanin, hallelujah, mga kapatid, na mawawala ang ating Panginoon. Hallelujah, hindi natin na naisin, hallelujah, ng ating kaluluwa ay mapunta sa dagat-dagat at apoy, mga kapatid. Dahil doon kung ngayon, mga kapatid, hallelujah, na nakikinig na tayo ng ganito, praise God, what more, mga kapatid. Doon, hallelujah, sa dagat-dagat at apoy. No one can save you there, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, while you have the strength, mga kapatid, while you're still alive, hallelujah, do the things, mga kapatid, na makapag-serve tayo sa Panginoon. Kasi kapag matanda na kayo, wala na kayong lakas, mga kapatid, hallelujah, you cannot do these things, mga kapatid, na hallelujah, na magpagamit sa Panginoon, na mag-serve sa ating Panginoon. Hallelujah, may lakas tayo, lagi hindi na tayo, mga kapatid, patuloy tayo magsulitan sa ating Panginoon, na patuloy, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, para makamtan natin ang kaharian ng Panginoon.
Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sorry, medyo nakahaba po. Praise God. So, sa next slide po natin, ito po yung ating itatakot mga kapatid, aspiring to win. Praise God. Reaching for the goal and living in victory. Sa pangalawa po, running the race, running to win, going to the strict training, subjugating the flesh. Sa pangatlo po, finishing the race with integrity and running to the end. Praise God. Hallelujah. Sa una po tayo, sa aspiring to win, mga kapatid, sa Philippians 3:13-14, mga kapatid, sabi ko dito, forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize to the high calling of God into Christ Jesus. Hallelujah. So sabi ko mga kapatid, hallelujah, there's a lot of things mga kapatid in reaching the goal, mga kapatid. Ang sabi ko dito, we have to submit to God's will, mga kapatid. We have to focus in Christ. Ayun nga po yung sasabi natin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hallelujah, we really have to submit ourselves into the Lord, mga kapatid. Sa mga nais po kami mga kapatid na magkaroon ng copy, you can, yung picture mga kapatid, kung hindi niyo po mabasa, praise God. Hallelujah. Sabi po mga kapatid, kailangan natin kalimutan ang nakaraan, mga kapatid. Hallelujah. Ano po ba yung nakaraan natin? Ang nakaraan tayo, mga kapatid. Kasi sabi nga Panginoon, mga kapatid, when we accept Jesus Christ, ating buhay, all things pass away, behold, all things become new. So we are already new, mga kapatid. Simula na tinanggap natin ang ating Panginoon. So kung ano man yung mga past na ginagawa natin, mga kapatid, yung mga nakabalikan natin before, kailangan natin yung left behind. Di ba nakikita niyo sa mga Facebook, yung maraming dala, mga kapatid, nahihirapan siya mag-move forward? Tama po ba? Pag marami namin dala-dala sa sarili natin, ang hirap lumakad, mga kapatid, di ba? Tama po? Mahirap magpatuloy, mga kapatid eh. Praise the Lord, kasi may pinagdadaanan ako, na-stress ako, kulang ako sa ganito, ganyan, kung dami mong iniisip. Yung mga bagay na yun, yun ang naging hadlang natin, mga kapatid. Hallelujah, para magpatuloy. Para hindi ka mabigatan, mga kapatid, give it all to God, mga kapatid. Hallelujah, you have to surrender everything, you have to submit everything, mga kapatid. Hallelujah, yung past mo, sabihin mo, mga kapatid, kung may mga habits ka pa na hindi mo pa kayang i-let go, mga kapatid, just pray to the Lord, Lord, mga kapatid, sabihin mo, Panginoon, hallelujah na, nahihirapan akong tanggalin ito sa aking sarili. Tulungan mo ako. Mga kapatid, kung nakita ng Panginoon na you are really pure in your prayer, mga kapatid, there's a right heart sa pagdadasal, mga kapatid. The Lord will help you, mga kapatid. Walang imposible sa ating Panginoon. You have to surrender everything to the Lord. Give fast behind, mga kapatid. Kasi kung talaga lang yan, you cannot move forward in your life, mga kapatid. Hallelujah. Alam po sa akin, sino po bang walang pinagdadaanan dito? Taas mo yung kamay. Praise the Lord. Walang problema. Praise the Lord. So, wala pong nagtaas. So, ibig sabihin, may mga problema kayong lahat. Everyday yan, mga kapatid. But it doesn't mean na kapag may problema ka, kailangan mong mag-stop. No, mga kapatid, hallelujah, kailangan natin magpatuloy, mga kapatid. Hallelujah. Kasi, ano man ang pinagdadaanan natin, the Lord will help you. Sabi nga, hallelujah, He will never leave you nor forsake you. So, ano mga pinagdadaanan natin, mga kapatid. So, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Reaching the goal. So, ito po yung key aspect for reaching the goal. We have to submission to God's will. Kung ano po, hallelujah, kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon, ipanalangin po natin, mga kapatid. Hallelujah, para malaman natin, mga kapatid, kung ang mga decision ba natin ay tama o hindi. Kasi mga kapatid, kung tayo madalos-dalos sa decision natin, hindi tayo humihingi, mga kapatid, ng guidance sa ating Panginoon, there's a possibility, mga kapatid, hallelujah, that it will lead you sa kapahamakan. So we really have to submit to God's will, mga kapatid. Focus on the Lord, mga kapatid. Kung sabi po dyan, mga kapatid, hallelujah, we have to focus, mga kapatid. Kagaya na sinabi ko, kung may goal ka, diretso ang, hallelujah, ang paglakad mo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ano man yung, hallelujah, mga, praise the Lord, hallelujah, yung mga umahasang, mga kapatid, hindi mo yan iindahin. Hindi mo yan parang, kumbaga, hindi ka mag-iimo, hindi ka magpapabebe, mga kapatid. Kung mga ganun, hallelujah, hindi ka pagmumukmuk dyan, na may naman pinagdadaanan, ganyan, no. You have to fight, mga kapatid. Because at the end of the day, ikaw po at ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Mga kapatid, at the end of the day,
Ikaw ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang talagang lalaban, mga kapatid, sa buhay na ito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, hallelujah. Sabi po dito, hallelujah, we have to live the victory requires, praise God. Pa-next slide po ako. Praise God. So, aspiring to win, living in victory. To live in victory requires not only that we know Jesus as Christ, but also that He become the Lord of our lives, mga kapatid. So, hallelujah, bilang isang mananampalataya, what we are hoping for from the Lord, mga kapatid. What we are desiring, mga kapatid, bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, hallelujah. So, ito po ang self-reflection, mga kapatid, na kailangan natin pagnilay-nilayan sa ating buhay, mga kapatid, na bakit nga ba ako naglilingkod sa ating Panginoon? Ano nga ba yung goal ko? Ano nga ba yung desire ko sa paglilingkod sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah sa iyong pagtulong, sa araw-araw ng iyong buhay. Kung may mga free time ka, mga kapatid, hallelujah, habang nasa trabaho ka, isipin mo, magnilay-nilay ka. Mga kapatid, ano nga ba, hallelujah, ang inanais ko sa paglilingkod sa ating Panginoon? Hallelujah. Hindi yung, hallelujah na, praise God na, yun na, parang, sorry, pero mga kapatid, kailangan talaga natin na hindi lang tayo maging church-goers, mga kapatid. Hallelujah. We have to really desire, hallelujah, na makatulong sa gawain ng ating Panginoon. Na makatulong tayo sa paglago ng church natin, mga kapatid. Na mag-akit pa tayo ng marami pang kaluluwa na alam natin na hindi pa sila nakakakilala. Hallelujah. Sa mga kabataan, mga kapatid, I encourage you, mga kapatid, hallelujah. Keep inspiring mga classmates nyo, mga kapatid, sa mga tao sa paligid nyo. At sa mga kapatid natin, mga kapatid, hallelujah. We have to be, sabi nga tayo ay ambassador ng Panginoon. Sa hindi lang, mga kapatid, na sasabihin natin na bilingkod tayo sa ating Panginoon. The way we live, mga kapatid, is a great testimony, Panginoon, kung gaano kamati natin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pinagin sa ambassador ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat makitaan na yung pagbabago, mga kapatid, sa pananalita natin, sa mag-iisip natin, sa pananawin natin, mga kapatid. Kailangan tayo isang maging ambassador ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang na, mga kapatid, ay isayang mananampalataya, mga kapatid. The way we talk, the way we live, mga kapatid, kailangan natin baguhin yan. Unti-unti, step by step, mga kapatid. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, hindi tayo nagpapaunahan dito. Kasi may mga nauna, nahuhuli, at mga nahuhuli na una. Mga kapatid, so hindi ibig sabihin na kung ako po, mga kapatid, na nandito ako yung talagang ano na, yung mga ganun ko na, ako yung talagang righteous na, hindi ganun, mga kapatid. Hallelujah, kailangan natin mag-strive, mga kapatid, hindi porket ginagamit tayo, mga kapatid. Huwag natin iisipin na magiging complacent na tayo, magiging kampante tayo na, ay, ginagamit na ako ng Panginoon ngayon. Na hallelujah, na ako tumayo na, natuturo na ako, saulit ako yung tumutog-tog. No. Kailangan hindi tayo maging kampante sa paglilingkod sa Panginoon. We don't know, mga kapatid. Hallelujah, ang kaaway. Hallelujah, mga kapatid yan. Mga kapatid, is notice, mga kapatid, na makita ng kaaway sa iyo, mga kapatid. Sabi nga, it's a roaring lion that will devour you, mga kapatid. Kaya huwag na huwag, mga kapatid, tayo magiging pagkakampante sa paglilingkod sa ating Panginoon. We have to guard ourselves, mga kapatid. Hallelujah, na salita ng Panginoon. Magpagaling tayo sa Panginoon at magdasal tayo na, hallelujah, ano man pinagdadaanan natin na huwag tayong malayo, mga kapatid. Kasi me, myself, mga kapatid, hallelujah, I experienced it, mga kapatid. Kakainin ka talaga ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Ilalayo ka ng Panginoon, mga kaaway ngayon sa Panginoon, mga kapatid. Kasi onting bagay, makita yan, hallelujah, ng kaaway. Lalaki at lalaki yan kung hindi ka mag-ingat. Kaya ngayon, mga kapatid, sabi ng aming Panginoon, kailangan natin disiplinahin ang sarili natin. Hallelujah, mga kapatid. Kagaya ng yung mga trainings ng aming mga manlalaro, yung mga ginagawa natin, mga kapatid, pag-upunod is already a training, mga kapatid. Dahil nakikinig kayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah, sa mga musicians natin, mga kapatid, yung pagpapractice nyo, mga kapatid, it's a way of training to discipline yourself, mga kapatid, sa pagsunod sa ating mga maraming way na pag-ginagamit ng Panginoon para mag-disiplina tayo, pagbabasa ng Bible, prayer, fasting, mga kapatid. That's very important, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayong i-deny yung self natin, mga kapatid. Although marami pong mga bagay sa makamundong ito na talagang nakaka-enganyo, na nakakatuwa, na nakaka-satisfy sa flesh natin. Sabi ng mga kapatid sa salita niya kanina, kailangan makamtan natin, mga kapatid, yung hindi nasisira mga bagay. At iyon, mga
kaharian ng Panginoon. Ang mga bagay na hindi kakainin ng mga uod, mga kapatid, ito ang kaharian ng Panginoon, mga kapatid. So, wag lang tayong mag-desire, mga kapatid, ng mga kapatid bagay. Gusto ko maging mayaman, gusto ko maraming coach, gusto ko maging famous, mga kapatid. Gusto ko, mga kapatid, hallelujah, na nakilala ko ng buong mundo. It's only temporary, mga kapatid. Hindi mo yan madadala, mga kapatid, kapag ikaw ay nawala. Totoo yan, mga kapatid, kung gaano ka man kayaman ngayon, yung mga salapi na yan, yung mga kotse na yan, yung bahay na malaki na yan, hindi mo yan madadala, mga kapatid. Don't settle, mga kapatid, for less, mga kapatid, sa mundong ito. Oo, hindi naman po masalamat sa mga mangarap na yung maging maayos ang buhay natin, na magkaroon tayo ng sariling bahay. Hindi po masama yun. Huwag lang natin gagawin na ayun ang focus natin. Na mawawala sa pag-focus natin na maging gusto natin maging maayos ang buhay natin, ay nalilihis tayo sa paglakad natin sa Panginoon. It's not the right thing, mga kapatid, bilang isang mananampalataya. We really have to have the discerning spirit na, parang nawawala na ako sa linya, mga kapatid. Parang nalilihis na ako. So kapag ganun ang naramdaman nyo, mga kapatid, you have to pray. Lord, ibalik mo ako to the right path. Create in me a clean heart. And in your spirit, mga kapatid, restore unto me the joy of my salvation, mga kapatid. Hallelujah. Sa decision natin, mga kapatid, sabi na we have to work out our own salvation. Hallelujah. For example, mga kapatid, si Brother Felix, mga kapatid, isa siyang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya niya bang dalhin yung asawa niya, mga kapatid, sa kaharian ng Lord? No, sasabihin mo ba sa Lord, mananampalataya naman po yung asawa ko. Okay na ako. No, mga kapatid. Kanya-kanya tayong kaligtasan, mga kapatid. At totoo po yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo madadala ang asawa mo, hindi mo madadala ang nanay mo, hindi mo madadala ang kapatid mo, hindi mo madadala ang kahit sino, mga kapatid, sa iyong buhay. Kundi kailangan mong pagsumikapan ng salvation na binigay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, kailangan mong disiplina ang sarili mo, mga kapatid. For you to be able, mga kapatid, ma-reach yung goal mo into the heaven at sa pagbabalik ng ating Panginoon tayo makasama sa kanyang kaharian. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, sabi mga kapatid, ang salvation natin, mga kapatid, ay free yan. It's up to you if you will accept it and you will continue serving the Lord. Hindi porket na, mga kapatid, sinabi na nakabag-baptize na ako, mga kapatid, na ako po, mga kapatid, ay nakatanggap na ng banal na spirito. You have to maintain that. Amen po ba? You have to maintain kung ano yung nireceive mo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil, ano man, mga kapatid, yung mga pinagdala namin, isa yan talaga sa mga makapag-disalign sa mga ginagawa sa pamilya natin. Kaya, we have to discipline ourselves, mga kapatid. Praise the Lord. So, we have to, magdilay-dilay tayo kung ano ba yung pinuhope natin. What we are hoping unto the Lord, mga kapatid, at kung ano dinidesire natin sa Kanya. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So, sa pangalawa, mga kapatid, running the race, mga kapatid, sa 1 Corinthians 9:24-25. Ang sabi po dito, knowing that they which run in race run all, but once receive the prize, so run that we will obtain. And the man that striveth for the mastery in the temperate in all things, now they do it obtain an uncorruptible crown, but we are incorruptible. Mga kapatid, gaya ng sabi kanina, mga kapatid, hallelujah, we have to strive. Mga kapatid, hallelujah, sa paglilingkod sa ating Panginoon, praise God, hallelujah, and have to master. Mga kapatid, hallelujah, kung paano tayo lalago. Mga kapatid, hallelujah, hallelujah, sa paglilingkod natin sa Panginoon para mag-gain daw natin yung incorruptible crown. Hallelujah, na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dito sa letter A, running to win. Forgetting what is behind is not enough. We must focus the goal before us. Hallelujah. Sa Matthew 7:14 po, basahin na lang po natin. Sa Matthew 7:14 and sa Matthew 7:22-23, mga kapatid. Praise God. Praise God. Kung meron pong Tagalog, mga kapatid, mas kulit po. Matthew 7:14. Yes po.
11:20 po ng 23, praise the Lord. Sa araw ngayon ay marami ang masasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipapapayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Dumayo kami sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Praise the Lord. Salamat po sa Scriptures sa pagbasa ng kapatid. Kagaya po ng sabi sa ating mga kapatid, nakipot ang daan patungong Panginoon, hallelujah, sa kaharian ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng makipot, mga kapatid? Maliit, masikip, mga kapatid. So, ang pagyakap sa ating Panginoon, hindi pala ganon kaluwag. Eh, may mga sinusunod tayong mga commandments ng ating Panginoon na kailangan natin pagsumikapan na masunod, mga kapatid. Kagaya na sabi ko kanina, mga kapatid, sa makipot na daan, mga kapatid, kung marami kang dala-dala, magkakasya ka po ba doon, mga kapatid? So, hindi po, mga kapatid, kung marami tayong bitbit, mga kapatid, sa makipot na pintuan, hindi tayo makakapasok doon. Sabi nga ngayon, you have to leave behind, mga kapatid, kung ano man yung mga past mo. Para magkasya ka doon sa makipot na daan. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Glory to God, hallelujah. So, ibig sabihin, you have to let go of those things, mga kapatid, na hindi ka aya-aya sa pangharapan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, maraming tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na kilala tayo ng Panginoon. Na tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Sabi, mga kapatid, kailangan din pagsumikapan ng mga kalooban ng Panginoon. Pagsumikapan ng mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hallelujah. Sabi dito, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. So gusto niyo pong bawi ng isang mananampalataya, mga kapatid. Oo, nasi-church tayo every Sunday, hallelujah. Pero at the end of the day, naligaw ka, mga kapatid. At hindi mo inaasahan na dumating na ang Panginoon. Kasi we never know kung kailan darating ang Panginoon. Kaya, alam niyo ang motivation ko sa sarili ko, mga kapatid. Although, sabi ko nga, hindi po ako isang matuwid, mga kapatid. Ako'y nagkakasala rin, mga kapatid. Nagkakasala tayo lahat, hallelujah. Walang nagiging sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, ang motivation ko sa sarili ko, hallelujah, mga kapatid. Kung ako ba ay nawala ngayong araw, tatanggapin ba ako ng Panginoon? Makapasok ba ako sa kaharian niya, mga kapatid? So, hallelujah, kung yun ang motivation mo, mga kapatid, na talagang makakapasok na ba ako sa kaharian? Tama na ba yung ginagawa ko, mga kapatid, para sa harapan ng sapat na ba yun, mga kapatid? So, sa mga realization mo yan, sa mga desire mo na yan, it will lead you na unti-unti ka na palang nagbabago ng Panginoon, mga kapatid, na hindi man ganun kadali, but sabi nga nandun yung goal natin. Hallelujah. So, ang isipin na natin, mga kapatid, hallelujah, kapag tayo lang wala sa mga oras na ito, kasama ba tayo, mga kapatid, sa kaharian ng Panginoon? Hallelujah. So, huwag tayong maging pampanting, mga kapatid, na nandito tayo sa church ngayon, mga kapatid. Sabi nga, hallelujah, sa mga pinagpapakinggan ko, yung service na to, it should be, kailangan i-treat mo siya as your last service. Na hindi ka na mabuhay-buhay at bukas. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo mabuhay bukas, but treat this one, hallelujah, as your last service na makakarating ka. Hallelujah, sa kaharian ng Panginoon, hallelujah, pagkatapos ng service na ito, mga kapatid. So, really help me tayo, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakaisip na nanatili ko na natin Panginoon mag-describe, mga kapatid. Hallelujah, kasi kailangan natin yan as a seal na ating salvation, mga kapatid, to receive the gift of the Holy Spirit ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, kung may mga altar call, mga kapatid, hallelujah, huwag tayong mapapadala lang sa music. You have to desire. You have to pray to the Lord, Lord, you want to receive your Holy Spirit, mga kapatid. If the Lord will see your heart, that is pure, mga kapatid, that you really want to receive it, mga kapatid, hindi naman ipagkakainin, mga kapatid. Ang pagbigay ng ating Panginoon. Kasi, mga kapatid, lahat tayo gusto niyang masave. Hindi na si Father Felix, hindi na si Father Alice, lahat tayo, mga kapatid, gusto masave ng ating Panginoon. At ayaw na niya sa ating mga kapatid, hallelujah, kaya, mga kapatid, we really have to strive hard, praise the Lord. Sa ating mga paglilingkod, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Next, mga kapatid. Going to street training. Mga kapatid. So, kung makikita nyo dyan,
magbabasa niyo mamaya, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi po dito mga kapatid, hallelujah, we have a part to do in the kingdom of God. Mga kapatid, sabi dito mga kapatid, we have to do stake training. Ano po ba yung training natin mga kapatid? Sabi ko kanina mga kapatid, ang training natin, hallelujah, ay ito na po. Pagpunta na ng church. This is one of the training natin Panginoon mga kapatid. Hallelujah na, ay, nagsimba naman ako last week. Ay, nakapagatin naman ako ng Bible study. Ay, ganito, ganyan, ganyan. So, wala po tayong itadahilan sa ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah, we have to do a discipline. Alam mo yun, discipline natin yung flesh natin. Kasi ito yung kalaban natin, mga kapatid, yung flesh talaga. Hallelujah, hindi mo kalaban yung nanay mo, hindi mo kalaban yung kapatid mo, hindi mo kalaban, hallelujah, kung sino man nasa paligid mo, hindi mo kalaban pastor mo, hindi mo kalaban kung sino man, kalaban mo ang sarili mo. This flesh, mga kapatid, ang nais nito ay makamundo. This flesh, ang mga kapatid, hallelujah, ito po mga kapatid, ito yung talagang mahina tayo. Kaya kung hindi tayo magsasabit sa ating Panginoon, hindi tayo magpapa-cover ng banal na spirito na ating Panginoon, it will, mga kapatid, hallelujah, it will eat you up, mga kapatid, hallelujah, itong flesh na to, mga kapatid. So, ingatan natin ang ating, hallelujah, ating spiritual, sabihin sa Panginoon, mga kapatid, na tayo kanyang tulungan sa araw-araw nating pamumuhay, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Sabi nga mga kapatid, we are part of the kingdom of God, mga kapatid, may part tayo sa kakayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kagaya na sabi ko mga kapatid, we have part in this church, mga kapatid. This is the temple of the Lord, mga kapatid, hallelujah. Kaya magtulungan tayo, mga kapatid, hallelujah, tulungan natin ng pastor natin, tulungan natin mga leaders natin, tulungan natin mga musicians natin, tulungan natin ng bawat isa, mga kapatid. Because we are part of mga kapatid, ano sa church na ito. Hindi lahat tayo pwede maging teacher. Hindi tayo lahat pwede maging teacher. Hindi tayo lahat pwede maging musician, mga kapatid. May kanya-kanya tayong part dito sa church, mga kapatid. Hindi tayo ang church, mga kapatid, kung lahat kayong teacher. Hindi tayo ang church na kung lahat tayo ay nagtutugtog, mga kapatid. Praise the Lord. Meron naka-delegate siya, mga kapatid. Based, mga kapatid, hallelujah, ayon sa will ng Panginoon, kung saan tayo gagamitin. Mga kapatid, kung ano man yung ministry na binigay sa'yo ng ating Panginoon, mga kapatid, you have to, hallelujah, pagyamanin mo yun, mga kapatid. Mag-grow ka. Hallelujah. Kung okay ka kung ano, mga kapatid, kung nag-grow ka na magturo ka. Para lumalago lahat, hindi lang ikaw ang lalago, mga kapatid. Kung nasa ministry ka ng music, mga kapatid, magturo ka sa mga kabataan na susunod sa iyo, mga kapatid. Kasi at the end of the day, aalis ka sa church, hindi mo alam kung saan dadalhin ng Panginoon. But at least, may nadala ka, may naturuan ka, at susunod sa iyo, mga kapatid. Nagagawin ka sa Panginoon. Kung ikaw ay natutulong ng mga kapatid, turuan mo, mga kapatid, ang mga nais na magturo. Turuan mo, mga kapatid, ang mga nais magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Huwag kang magiging selfish na, ay, ako yung musician, ako song leader, ako lahat. Ganyan. Kaya mo ba lahat? Tatanungin ko po kayo, mga kapatid. Kaya mo bang magturo na natutugtog na sa song lead? Kaya mo ba? You have to stand alone. Can you stand alone, mga kapatid, sa church? No. Mahirap, mapapagod ka. At the end of that, mapaburn out ka. Ako na lang lahat. Magreklamo ka na hanggang sa umalis ka na sa church. Kasi sinolo mo eh. Bakit mo kasi sasalohin, mga kapatid? Sabi nga, we have part in the kingdom of God. Bakit mo sasalohin lahat? May delegation, mga kapatid. Sabi nga, organize ang ating Panginoon, mga kapatid. May nilalaan siya sa mag-preach, may nilalaan siya sa magtuturo, may nilalaan siya, mga kapatid, sa tugtog sa mag-songin. Hallelujah, may mga nakalaan sa mag-usher. We have a part in this kingdom of God. Mga kapatid, and pagyamanin natin kung ano man yung ministry na ibigay niya. Huwag kang magre-reklamo, mga kapatid, dahil hindi lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah na may ministry ay minamahal yun. Mahalin natin ang ministry natin. Mga kabataan, mga kapatid, kung ano yung ministry natin, mga kapatid, sa musicians, mga musicians natin, hallelujah, at sa mga ginagamit natin, Panginoon, mga kapatid, love your ministry. Pagyamanin mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga kapatid na, hallelujah, nagde-desire, keep on desiring. Keep on praying na madaming din tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ano ba, mga kapatid? Hindi mo alam kung kayo gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, desire lang. Mag-desire ka, mag-pray ka, mga kapatid, na Lord, I desire, mga kapatid, na din ako sa, hallelujah, sa gawain ng Panginoon, sa church, mga kapatid. Hallelujah. At the end of this, mga kapatid, darating yung araw. Time will come, the perfect time of God. Gagamitin ka niya, mga kapatid. Hallelujah.
humans, but we have God to help us. Mga kapatid, so bilang isang tao, mga kapatid, mahina talaga tayo in our flesh. Mga kapatid, so kung tayo nanghihina, mga kapatid, iiyak natin sa Panginoon. Kung hindi natin masabi sa pastor natin, hindi mo masabi sa nanay mo, hindi mo masabi, mga kapatid, sa mga tao sa paligid mo, yung dinadala mo, pwede mo yung sabihin sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon talaga ang ating sandigan sa buhay. Hallelujah. He is our great provider. He is our comforter, mga kapatid. He is our refuge, mga kapatid. Patuloy, hallelujah, kung may pinagdadaanan, we have God. Hallelujah. On our side, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. It is important to fix our eyes to the goal of eternal life. Hallelujah. Yun na ang goal natin, mga kapatid, na tayo, mga kapatid, sa hallelujah, magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil darating ang araw talaga, mga kapatid, tayo mawawala sa mundong ito. After mawala, saan tayo? Hallelujah. Praise the Lord. Tanongin natin sa sarili natin na, saan nga ba ako mapupunta kapag ako'y nawala na sa mundong ito? Praise the Lord. So, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, habang tayo malakas pa mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, tayo magpatuloy. Sabi nga, kailan ka pang maglilipod sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kung tayo wala na tayong lakas, mga kapatid. No, habang may lakas tayo, gamitin natin ang opportunity na to, ibigay natin ang lahat sa Panginoon, ibigay natin ang makakaya natin sa Panginoon, all our strength, all our heart, all our mind sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan tayo magsusunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa letter C, mga kapatid, subjugating the flesh, mga kapatid. Ang sabi ko dito, prayer and fasting is one way of submitting our flesh, submitting to our church, pastors, leaders, and holiness, mga kapatid. Hallelujah. Familiar naman po tayo, mga kapatid. This is just only a reminder to every one of us. Hallelujah. Hallelujah, na tayo isubmit natin yung flesh natin sa ating Panginoon. Hallelujah. By what? By how? How we will submit our flesh unto the Lord. Praise the Lord. First is prayer and fasting, mga kapatid. Sino po ba dito ang nag-prayer and fasting, mga kapatid? Praise the Lord. Huwag na po tayo magkaasa lang po yan sa sarili ninyo, mga kapatid. So, sabi ko nga, ang Panginoon lang ang nakakakilala at nakakaalam ang ginagawa natin, mga kapatid. So, prayer and fasting, mga kapatid, I encourage you, mga kapatid, hallelujah, na do it, mga kapatid, because it's really, hallelujah, na talaga, makapangyarihan. It's really powerful, mga kapatid, yung prayer and fasting. Sabi ko kay mama, yung prayer and fasting, sabi niya, fasting lang, mga kapatid, di ba fasting doon? Sabi ko nga, kailangan ng prayer. Sa ating mga may edad na, mga kapatid, bigyan, mga kapatid, hindi nila kaya na mag-prayer and fasting na whole day. Ang prayer and fasting naman, mga kapatid, hindi lang naman yun yung hindi ka kakain. Meron po iba't ibang prayer and fasting, mga kapatid. Prayer and fasting, mga kapatid, may mag-skip ka ng one meal, or merong Daniel fast, mga kapatid, hindi ka kain ng mga meal, mga kapatid. Hallelujah. But, sabi nga, kung mag-prayer and fasting ka, huwag mo itugo na magpapapayat ka. Dahil gusto ko magpapayat, prayer, magpapasting nga ako, prayer ka. Magpapasting nga ako kasi alam pumayat ako. Hindi yun ang goal natin, mga kapatid. Ang fasting, mga kapatid, hallelujah, to deny our flesh, mga kapatid, sa ating Panginoon, to surrender this flesh, mga kapatid. Kasi this is weak, mga kapatid. This is very weak, mga kapatid, kung hindi natin gagawin, hindi natin sasabihin sa ating Panginoon, hallelujah. So, mga kapatid, ang prayer and fasting to discipline us kung ikaw ay matahang, kung ikaw ay palakain, mga kapatid, kung hindi mo mapigilan yung sarili mo, kumain na kumain, praise the Lord. Hallelujah. You have to do it, mga kapatid. Hindi naman sa pilitan, mga kapatid. Bago ka mag-prayer and fasting, you have to set your mind. Hallelujah. Mga kapatid, kasi may ibang nag-prayer and fasting na, fasting ako kung ano kakainin ko mamayang gabi. Ano kaya kakainin ko after ko mag-fasting? Praise the Lord. Kasi kapag ganun ang inisip mo, talagang magugutom ka, praise the Lord. Ang prayer and fasting, mga kapatid, you have to be ready, physically, emotionally, mentally. Hallelujah. So, bago ka mag-prayer and fasting, pag-pray mo yan sa ating Panginoon na Lord, I'm going to do the prayer and fasting, mga kapatid. Guide me, mga kapatid, na maghahabang mag-prayer and fasting ako, huwag akong magugutom, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan mo ako na makapag-pray. Hallelujah. Para masabit ko yung masabit ko ang sarili ko sa iyo. Hallelujah. Kung hallelujah, kung gano'n ang goal natin na ano kaya kakainin ko. Ano kaya kakainin ko after mag-fasting? Sige, mag-ano ako, mag-design, hindi ako gano'n. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi ko gano'n, mga kapatid. Sabi nga, disiplina sa sarili, mga kapatid. We have to discipline our flesh, mga kapatid. So, bago ka mag-prayer fasting, mag-pray mo na yan, mga kapatid. At
powerful thing, mga kapatid. Hallelujah. Malulugod ang ating Panginoon. Hallelujah. And if you have a good intention, you have a pure heart sa pag-prayer and fasting mo. Hallelujah. Yung prayer mo, mga kapatid, ipagkakaloob yan, mga kapatid. Hallelujah ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No, mga kapatid, i-share ko yung mga kapatid. Hallelujah. As a testimony, mga kapatid, recently, bago ako magbakasyon, mga kapatid. Kagaya nga ng sabi ko, mga kapatid, ako po ay nagbakasyon na, alam mo yun, wala talaga akong ipon, mga kapatid. Kasi, 1 year pa lang ako sa bago kong trabaho, mga kapatid. But, alam mo yun, sabi ko, Lord, gusto kong magbakasyon, mga kapatid. Kaya po, hindi sapat yung pera ko para makapagbakasyon. Kasi ako yung sumagot ko, hindi naman ko talaga. Kasi yung company hindi sinagot yung ticket namin. So, ako po yung nag-provide ng ticket ko. So, sabi ko, Lord, parang kulang yung budget ko. Ganyan. So, ginawa ko, mga kapatid, hallelujah. Siguro, weeks before yung bakasyon ko, sabi ko, Lord, very fasting ako ganyan. Kasi talaga, alam ko yun, yung desire ko talaga makabakasyon. Kasi 3 years ako hindi nakabakit. Alam mo mga kapatid, hallelujah, nag-prayer fasting ako. Hallelujah. And nasa trabaho ako, mga kapatid, hallelujah. Ito po yung testimony ko sa sarili ko, mga kapatid. So sabi ko ganyan, hindi nga sa CR ako, no? Praise God. Nag-wash kasi na ako nag-pray sa CR, mga kapatid. Kasi Muslim country yun. So wala silang, hallelujah, wala silang, lugar para sa mga nag-pray. Sa kanila mayroon, pero sa, syempre, ayoko naman na, syempre babae ako, hindi naman ako kanila. So sa CR ko ako nag-pray, mga kapatid. Sabi ko, Lord, provide me, mga kapatid, mga Lord, kung provide me, Lord, financial. Kasi gusto ko talagang makauwi. Ganun makabakasyon, ganyan. So alam mo yun, mga kapatid, nag-pray ako, nag-fasting ako, mga kapatid. And after my prayer, mga kapatid, when I go out to the washroom, mga kapatid, upo ko, mga kapatid, nag-ring yung phone ko. Praise the Lord, nag-ring yung phone ko. Sabi niya, Ma'am, sabi niya, Ma'am, do you need loan? Mga ganyan, ganyan. Talagang sabi ko, praise the Lord, sabi niya, kailangan mo ba ng ganito, ganyan, ganyan. Sabi ng mapoprovide namin yan, kailangan mo lang magsabit ng documents, mga ganyan. So, sabi ko, praise the Lord, hallelujah. Napaka-excited sabi ng ating Panginoon. Sabi ko, praise the Lord, hallelujah. So, may pandagdag na ako sa bakasyon ko. So, alam niyo yung mga kapatid, hindi naman sa hindi tayo mag-expect, mga kapatid, sa pag mag-expect tayo, mga kapatid. But, yung ganong instant, it's very rare, mga kapatid, na, alam niyo, paglabas mo pa lang ng CR after kung mag-pray, praise the Lord, yung tumawag sa akin, kailangan mo ba ng financial assistance? Sabi ko, yes, of course, I did it, mami. Tapos sabi ko, alam mo yung pag-ano ko, sobrang saya ko. Bumalik ako sa CR, mga kapatid, nag-pray ulit ako ng salamat ako sa Panginoon. Ganun mga kapatid, kung alam mo mga kapatid, alam mo yung Panginoon, at ito naman yung hallelujah, nakaalay sa nais niya, mga kapatid, ibibigay niyo yung mga kapatid, hallelujah. So, patuloy tayo mag-prayer and fasting, mga kapatid. It's very powerful. Hallelujah. And one of the testimony, mga kapatid, hallelujah, ng prayer fasting, hallelujah. So, praise God, hallelujah. And, mga kapatid, submitting to our church, pastors and leader, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, first, we need to submit to our Lord. Yan ang unang dapat natin gawin, mga kapatid. Then, we have to submit our pastors, mga kapatid, hallelujah. Huwag natin nakalabanin yung pastor natin, mga kapatid, hallelujah. They are anointed by the Lord, mga kapatid, hallelujah. So, sabi nga, mga kapatid, we should never, alam niyo, mga kapatid, nakakalabanin ng mga inanong ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, we have to follow them, mga kapatid, hallelujah. Pero mga kapatid, kung meron kayo, hallelujah, pwede na silang kausapin din, mga kapatid, because they are also human, mga kapatid, nakakamali din ang bawat isa, mga kapatid, hallelujah. But huwag natin nakalabanin ng mga kapatid, huwag natin pababayaan ng ating pastor. Kasi hindi nila kaya mag-isa, mga kapatid. Kasi nga sa mga kapatid, ganito tayo sa church, we have every part, mga kapatid. Sabi nga sa katawan natin, mga kapatid, kung wala ang kamay mo, makaka-work ka ba? Kung wala yung paa mo, makaka-work ka ba? Kung wala kang tenga, kung wala kang mata, mga kapatid, makaka-stand ka ba? Mahirapan na, di ba? Ganun din sa church, mga kapatid. Hallelujah. Kapag nawala, mga kapatid, ang isa sa atin, mga kapatid, ang ating pastor or mga musicians or mga leaders na ginagamit, hindi tatayo ng maayos ang church, mahihirapan. Kaya kailangan natin ng sabihin, mga kapatid, tulungan natin ang church natin, mahalin natin ang bawat isa. Ang pastor, ang church, mga kapatid, ang tawag isa sa atin, mga kapatid. Kasi kung ginawa ng isa, mag-suffer talaga. So, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Next, the holiness, mga kapatid, hallelujah. Itong holiness is aware na tayo dito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga, holiness is nakakainis.
pero nakakalinis. Tama po ba? Praise the Lord. Itong holiness mga kapatid is very, ang sensitive topic mga kapatid. Praise the Lord. So, mga kapatid, hindi naman po, hallelujah, hallelujah, dahil sinabi ng ating pastor na bawal ng ganito, ganyan. Hindi po ang ating pastor ang nagsasabi ng mga kapatid. It's on the Bible. Kung ano man mga kapatid, hallelujah, masaya din natin ang ating Bible, mga kapatid, malalaman natin mga kapatid kung paano natin susundin yung holiness na yan. Pag sinabing, ay, mahaba yung buhok kasi bawal sa church. Kailangan nakapagdala kasi sabi ni pastor, ay nakakaya kasi din mo. If you have that kind of mentality, mga kapatid, mag-burn out ka. Hallelujah. Ay, mahaba yung buhok, mag-init-init, bakit ganyan? Nakapalo kayo, makakuha kayong mga manang. Praise the Lord. Ganun mga kapatid, tama po ba? Kapag nasa labas tayo, ako minsan mga kapatid, nakapalo ba ka? Ganyan-ganito ba na inipan? Ganyan. Ganyan ang haba naman ng buhok ko, mga kapatid. Ay, iglesia ko ba? Ganun. Sabi sa akin ganun. So, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, ang holiness, it really help us, mga kapatid. Dahil nga ambassador tayo ng ating Panginoon, physically, emotionally, mentally, spiritually, kailangan nandiyan yan. Kailangan nakikita sa iyo ang ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Hindi dahil sinabi ng church na bawal ko, ay, ang dami ng bawal sa church nyo, yung una nga dyan. Mga kapatid, hindi po ang ating pastor ang nagsasabi niyan. Hallelujah. Ang ating Panginoon, mga kapatid, basahin natin ng Bible. Sabi na, without holiness, you cannot enter in the kingdom of God. Mga kapatid, kaya kailangan natin, mga kapatid, hallelujah, pagsumikapan natin. Hindi naman kayo pinupush, mga kapatid. It's by your own desire. It's by your own will. We have a free will to choose, mga kapatid. Hindi dahil na, ay, kailangan magpalda ka, ay magpalda ka. Kailangan mahaba yung mo. It's your own desire, mga kapatid, because the Lord gave us the free will to choose. Hallelujah. Sa mga bagay na ito, hindi tayo, ang Panginoon hindi ka sasakalin, mga kapatid, hindi na yan, na ito gawin mo, hindi. Mahal tayo ng ating Panginoon, kaya binigyan niya tayo ng free will. Hallelujah, hallelujah, nasundin siya at ang kanyang mga utos, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, ang mga kapatid, praise the Lord. Sabi nga mga kapatid, pero ang sabi ng ating Panginoon, piliin mo ang buhay. Mga kapatid, binigyan na tayo ng free will, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng free will na mag-dawar ka dyan, mag-ano ka dyan sa labas, mga kapatid, na magpakasaya ka dyan, YOLO. You live only once. Mga kapatid, yes, you live only once. Bakit kailangan mo sayangin yung buhay na yan? Isa nga lang eh. Kaya, sige, magsasaya tayo, mga kapatid. Hindi naman sinabi ng Panginoon na bawal tayo magsaya. Hallelujah. We have free will, mga kapatid, to choose. Magsabi ng Panginoon, choose life. Ano ba yung life na yon? Mabuhay ng walang hanggan, mga kapatid. YOLO kayo dyan, mga kapatid. Yes, we live only life, but you have to serve the Lord. Dahil maraming next chance, mga kapatid. Kapag ikaw ay namatay, mga kapatid, hindi ka na nakakapag-serve sa Panginoon. Diretso ka, alam mo ang pupuntahan mo, mga kapatid. Kapag hindi ka nag-serve sa ating Panginoon. Kaya we have to treasure this life. While you have the strength, while you have your life with you, mga kapatid, you have to do what is right para sa Panginoon. You have to live your life, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, para sa Panginoon. Hindi para sa mundong ito. Itong mundo na ito, mawawala ito, mga kapatid. Mawawala lahat ito, mga kapatid. Darating ang araw na mawawala tayong lahat. Ba't ang Panginoon, mga kapatid, nais na tayo makasama sa kanyang kaharian. Hallelujah, praise the Lord. Tuwing na natin ang Panginoon, hallelujah. Kaya mga kapatid, yung holiness, huwag natin niyang kainisan. It's one of mga hallelujah na kailangan natin sundin ng buong puso na hindi natin pipilitan. Hindi na sinabi ni pastor, hindi sinabi ni leader, hindi sinabi ng church. Sundin mo yan ng buong puso. Para hindi ka din mahirapan. Praise the Lord. Kasi kung buong puso mo gagawin yung mga bagay na yan, you will never feel burnout. Hindi mo hinigin para obligasyon mo. Hallelujah. It's your heart na makasunod sa ating Panginoon. Kaya mo ginagawa yan kasi gusto mo mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Kasi mga kapatid, bilang isang mananampalataya, we don't have to please people around us. Mga kapatid, we don't have to please our pastor, we don't have to please our leaders, every one of us. The youth know. Hallelujah, we have to please the Lord.
ako ni sister, ay nakapalpalon ako. Ay nakita ko ni brother, ay nakashirt ako. Ay nakasleeves ako, nakita ko ni brother, ako yung magpapalon na. Ganun, no. It's not like that. Hallelujah, kahit walang makakita sa'yo, mga kapatid. Ang Panginoon nakakakita sa atin eh. Kahit nakakataon sa kwarto mo, walang nakakakita sa'yo, alam ng Panginoon ang ginagawa natin. We have to maintain this holiness. Hindi lang sa pananamit, mga kapatid. Sa pinapanood natin, mga kapatid. Sa sinasabi natin, the way we treat our parents, the way we treat others, mga kapatid. That's one kind, mga kapatid, hallelujah, na nais. Hallelujah. I-disiplina natin ang ating Panginoon. Not just physical appearance, mga kapatid. Sabi nga, ang pagbabago, mga kapatid, it will come inward to outside. Kung ano yung nasa puso mo, mga kapatid, ayan ang lalabas sa'yo. Kunwari, galit ka, diba? Kung ano yung nasa damdamin mo, ayun yung lumalabas sa bibig mo, mga kapatid, diba? Tama po ba? Pag galit tayo, sabi natin, hindi lang ako magpigil kung ano nasasabi natin kasi galit tayo. Yung temperance, mga kapatid, hallelujah, kailangan magkaroon tayo ng fruit of the Spirit, mga kapatid, bilang sa mananampalataya. Sabi, ang change, mga kapatid, ang holiness, mga kapatid, hindi yan sa palitan. You have to change first inward. Sa loob natin, mga kapatid, and it will reflect outwardly. Mga kapatid, the way we speak, the way we talk, the way we dress up, mga kapatid, the way we treat others, it will come in from the inside. Hallelujah. So mga kapatid, kung magbabago tayo, hallelujah, not from the outside. It should be, we have to fix ourselves from the inside. Kasi it will really reflect, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ano man, mga kapatid, ito talaga, mga kapatid, ay magagalit dapat sa puso natin, mga kapatid. At talagang meron tayong pure intention para dito, mga kapatid. Praise the Lord. So, sorry mga kapatid. So, bibilisan na lang mga kapatid. Sorry. Next one, we have to finish the race, mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept my faith. So, mga kapatid, hallelujah. Kailangan natin tapusin itong marathon na tiyatapo natin bilang sa mananampalataya. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, at the end of this life, mga kapatid, sasalubungin na tayo ng ating Panginoon na, hallelujah, sasabihin niya, well done, anak, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin marinig din sa ating Panginoon, well done, anak, hallelujah. Na natapos po ang race na ito, hallelujah, with integrity, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, praise God, hallelujah, we have to finish this race with integrity, mga kapatid. Finishing well in Christian life with integrity means consistently aligning one's action with Christian principles and values, demonstrating honesty, mga kapatid, truthfulness, mga kapatid, hallelujah, and moral uprightness, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, kailangan bilang sa mananampalataya, tatapusin natin ito ng integridad, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin matapos to, mga kapatid, na tayo, hallelujah, hallelujah, na aharap tayo sa Panginoon, sabihin natin mga job well done, anak. Mga kapatid, ayun ang i-goal natin, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. And we have to run until the end, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Next slide po. Sabi nga, we have to run till the end, mga kapatid. Hallelujah. So sabi nga, we have a life and a proud awaiting to us beyond this life if we live with discipline and run the race with patience and endurance. Mga kapatid, ganyan po sinasabi, mga kapatid, we have to live this life with patience and endurance kasi hindi nga naman po talaga madali. And endurance po kaya po na kakayanin natin lahat, mga kapatid, kasama ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin, hallelujah, na pagpatuloy, mga kapatid, na matapos natin ang race na ito. Praise God. Sabi nga, mga kapatid, hallelujah, let us practice our faith, mga kapatid, take up the cross daily and follow Jesus, mga kapatid. So, mga kapatid, hallelujah, sabi na ating Panginoon, hallelujah, kailangan natin i-practice. People practice. Kagaya ng isang manlalaro, mga kapatid, may training sila, dinisiplina nila, sarili nila, Panginoon. Practice lang. Let us keep our faith, mga kapatid. By what, mga kapatid? Prayer, fasting, pag-attend sa church, mga kapatid, pag-attend ng Bible study, reading your Bible, mga kapatid. Hallelujah. Ayun ang gawin natin, mga kapatid. Hallelujah. That's one of the way, mga kapatid, para madisiplin tayo. Hallelujah. Especially sa mga kabataan, encourage yung mga kabataan, hallelujah, patuloy tayo. Hallelujah. Ay sa mga nanay natin, every one of us, mga kapatid, hindi ako exempted, including me, mga kapatid. Let us finish this race, mga kapatid, ng maayos. Hallelujah, with integrity. And let us keep our faith, mga kapatid. Let's practice our faith na kahit na huwag tayo makampante.
hallelujah, sa ginagawa natin sa Panginoon. Huwag tayo maghimagod pa mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi at the end of the day, mga kapatid, iisa ang buong nating lahat. Hallelujah, na yung kingdom ng Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga mga kapatid, hallelujah, let us run the race and finish to the end with integrity. Mga kapatid, so